Hi guys! For today's video, isi-share ko naman sa inyo ang bagong update ni SSS kung paano kayo makapag-apply ng SSS Unemployment Benefit Claim online. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So ngayon guys, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, lagay nyo lang yung user ID and password ninyo, then click sign in. Ayan, nakapag-sign in na tayo. Nasa home na tayo. Dito, click nyo lang yung benefits. Kaya, click nyo ulit yung benefits. Then, makikita nyo dito yung apply for unemployment benefit. I-click nyo yung unemployment benefit. Then, dito, review nyo yung mga information na nakalagay dito. So, dapat updated yung email address ninyo at saka yung mobile number ninyo para ma-update kayo kung ano yung mangyari dito sa application ninyo. Then, dito sa baba naman, ito na yung mga kailangan ninyong fill upan. So, dito hindi kayo makapag-proceed kung halimbawa wala kayong disbursement account na naka-enroll sa inyong DAEM. So, ang DAEM is Disbursement Account Enrollment Module. Pag once na walang active na disbursement account na naka-enroll doon sa DAEM ninyo, so guys, hindi kayo makapag-proceed dito. So, kailangan may active disbursement account na naka-enroll sa SSS account ninyo. So, dito, click lang natin ito. Ayan, so makikita ninyo may active account na nakalagay or naka-enroll sa disbursement. Click natin yan. Kailangan may active disbursement kayong i-enroll dahil dito ipapadala ni SSS ang makukuha nyong benefits. But kung halimbawa kayo naman ay may UMID ID na, upgraded na SSS UMID ATM Pay Card, kung meron kayo nito, hindi nyo na kailangan pang mag-enroll ng disbursement account sa inyong SSS account. So, automatic guys, doon na ipapadala ni SSS yung benefits na makukuha ninyo. Next naman is employment category as of date of separation. Click natin ito. Then, dito, ano nga bang klaseng employed kayo? So, halimbawa kayo ay mga empleyado. So, piliin ninyo is covered employee. Para naman sa mga mine worker, racehorse jockey, land-based OFW, at saka sea-based OFW, piliin nyo kung saan kayo belong. Ngayon, click natin tong covered employee para sa mga empleyado dito sa Pilipinas. Next naman is date of separation. Kailan nga ba ang huling pasok ninyo sa inyong employer? So, click natin ito guys. Ayan, pwede natin yung i-click or pwede naman ay type na lang natin dito para mas mabilis yung month, /date, /year. So, lagay na lang natin. Halimbawa, month is December. So, 12 yon. Then, automatic may slash na siya. Then, halimbawa, 7. Then, 2023. Ayan. So, ang date ngayon is January 2024. Halimbawa, nawalan kayo ng work nung December 7, 2023. So, ayan na yung date. Next naman is employer name. Dito, click nyo ito. Then, mamimili kayo dito kung anong company yung pinaka-last ninyo bago kayo nawalan ng trabaho. So, halimbawa ito, click natin yan. Next naman is preferred DOLE, POLO, or POAA office to apply for Certificate of Involuntary Separation. Dito, kung kayo naman ay nasa ibang bansa, so ang piliin niyo is POLO or POAA. Pag once naman kayo ay sa Pilipinas, piliin nyo lang yung DOLE. Ngayon, click nyo na ito. Then, hanapin nyo yung DOLE
kung kayo ay nasa Pilipinas. Ang piliin ninyo guys kung saan yung kumpanya ninyo. Halimbawa is yung company ninyo is nasa Quezon City. So, Dole Quezon City naman yung piliin ninyo. Click natin yan. Ayan, so double check nyo yung information dyan kung tama ba yung nailagay ninyo. Kung tama na, click nyo na itong proceed. Ayan, ang nakalagay, please be informed that the estimated amount of your unemployment benefit. Ayan, makikita nyo na agad dito kung magkano yung estimation na makukuha ninyong unemployment benefits. Then, dito sa baba na, click nyo na itong yes. Then, dito may makikita kayong my box. Ayan. So, click nyo yung my box. Then, pag may check na, click nyo na itong proceed. Next naman is the data consent. Dito sa my box, click nyo lang yan. Then, pag may check na, okay na yan. Click nyo na itong submit. Ayan guys, ito na yung kailanganin natin, yung transaction number na ito. So, screenshot nyo ito. Ayan, dahil mamaya is kailanganin natin itong transaction number. Or pwede ding long press nyo ito. Then, click copy. Para mamaya ipipaste na lang natin yung transaction number. So, ito yung pinaka kailanganin natin, yung transaction number. Kaya iti-take note nyo yan. So, ngayon, dahil may transaction number na tayo, so proceed na tayo ngayon sa Dole. So, ang gagawin nyo na lang is, kailangan nyo din mag-submit ng requirements sa Dole. Ngayon, sa Google search ng cellphone ninyo, click nyo lang yan. Dito sa my search, click nyo lang yan. Dito, is-search nyo lang yung Dole NCR. Dahil ang pinili ko kanina guys is Dole Quezon City, ibig sabihin belong siya sa Dole NCR. Kung kaya yan yung i-search natin, Dole NCR. Scroll nyo lang pababa, makikita nyo na dito yung Dole NCR. So, sa mga hindi taga-NCR dyan, so kung saang Dole belong kayo, so yun yung i-search ninyo. Yung location ng Dole na applicable sa inyo ang i-search ninyo. Ngayon, click na natin yan. Then, ma-redirect tayo sa mismong Dole NCR. Ayan, so click nyo lang itong Get Started. Dito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito, under Request. Makikita nyo dito yung Certificate of Involuntary Separation for SSS. Click nyo yan. Then, dito, ito yung mga requirements na kailangan nyong ihanda sa inyong cellphone. Dapat nandyan na yung picture ng valid ID ninyo. Then, pangalawang requirements is notice of termination from the employer or duly notarized affidavit of termination of employment. Kung wala kayong notice of termination na galing sa inyong employer, so pwede kayong magpa-notarize ng affidavit of termination. Pag once na naihanda na or napicturean nyo na yung valid ID ninyo at notice of termination or affidavit of termination, click nyo na itong proceed. Then, dito, scroll nyo lang pababa, click nyo yung agree. Ito, scroll nyo lang pababa. Ito yung dapat nyo i-fill out. Lagay nyo yung apelyido ninyo, pangalan, middle name, extension name. So, dito sa extension name, kung halimbawa kayo ay may senior, junior, the third, second, so yun yung ilagay nyo dito. Click nyo lang ito. Then, mamili kayo. Ayan. Yan yung mga name extension or name suffix. Next naman is transaction code from SSS. So, kanina may tinuro ako sa inyo na i-take note nyo yung transaction number dahil yun yung ilagay yung transaction code dito. Then, next is your cellphone number.
So, dito sa mobile number, kung ano yung cellphone number ninyo sa SSS account ninyo is dapat yun din yung cellphone number na ilagay nyo dito. Next is your email address. So, kung ano din yung email address nyo sa SSS, yun din yung dapat na ilagay nyo dito. Makikita nyo dito yung name of company or employer. So, guys, dito naman kung ano yung nakikita nyong name of company or employer ninyo doon sa pag-apply nyo ng unemployment benefits, dapat saktong-sakto yan dito ilagay nyong company or employer. Next, then dito sa region, so yan na yan, National Capital Region. So, dito na tayo sa district. Click natin tong Select Province. Then, dito, ang piliin natin is Second District dahil ang Quezon City is pangalawang distrito. Next is City or Municipality. Click natin to. Ayan, so kanina, ang pinili natin is Dole, Quezon City. Kaya dito, click natin yan, Quezon City. Again, kung saan yung address ng employer ninyo is yun din yung piliin yung Dole. Then, scroll nyo pababa. Makikita nyo dito sa attachments. Ito yung pag-a-attach na natin ng requirements. So, dito, hindi lalagpas yung file size ng ating requirements ng 5 MB. So, kailangan 5 MB below yung requirements na i-attach natin dito para makapag-proceed kayo dito. Unang i-attach natin is the valid ID with photo and signature. Click nyo yung browse. Then, click files. And dito, hanapin nyo guys yung pinicturan yung ID. So, halimbawa, ito na yung ID na pinicturan ninyo. Click nyo lang yan. Ayan, attach na natin yung ID na pinicturan natin. Next naman is the termination of employment. Click natin to. Then, click files. Then, dito, hanapin nyo yung pinicturan yung termination or yung pinicturan yung affidavit. So, halimbawa, ito na yon. Click nyo yan. Ayan, ngayon, click nyo na itong next. Ayan, so ganun lang guys ang process. Lahat ng process sa pag-apply ng unemployment benefits. So, ngayon, makakatanggap kayo ng email na galing kay Dole na nagpatunay na natanggap nila yung application ninyo for involuntary separation. Then, doon pala guys, sa pag-apply nyo ng SSS Unemployment Benefits, makatanggap din kayo ng email na galing kay SSS. Then, ngayon, ang hintayin yung email naman is next email ni SSS na kayo ay approved na sa inyong unemployment benefits. So, ngayon, maghintay na lamang kayo ng 1 to 2 weeks na mag-email si SSS or magte-text sila na approve na yung unemployment benefits ninyo. Then, pag once na approve na, mga ilang araw lang is pwede nyo na itong ma-check or makuha sa inyong disbursement account na kung saan doon pinadala ni SSS yung pera na makukuha nyo dito. So, ganun lang guys. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!